Espiritu Santo. O pinagpalang Birheng Maria, ina at reyna ng lahat ng mga banal, ikaw ang pinakaunang disipulo ni Jesus. Mapagmahal na ina, lumalapit ako sa iyo ng may pagmamahal at pagtitiwala upang tulungan akong maging banal. Akayin mo ako tungo sa buhay ng pag-ibig, kalinisan at kababaang loob. Ang mga naging banal at santo ay tumawag sa iyo at hindi mo sila pinabayaan ni pinagkaitan ng iyong panalangin. Ako ay nagtitiwala sa iyo, aking ina, na ako ay sasamahan mo patungo kay Jesus, ang iyong anak na siyang gantimpala ng lahat ng mga banal sa langit at sa lupa. O Maria, ina at reyna ng lahat ng mga banal, ipanalangin mo kaming nananambitan sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsiupo. Salamat sa Diyos. Ito ang salita na napakahulugan sa oras na ito. Ulitin natin, salamat sa Diyos. Okay, 1, 2, 3. Salamat sa Diyos.
Magsitayo. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, daway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Isang magandang umaga po sa inyong bayan ng Diyos. Magandang umaga rin po, Father. Napakaganda ng ating inawit. Purihin ang Panginoon. Sambahin siya ang ating dakilain sapagkat siya ang pinagbubulan ng lahat ng bagay, ang nagliligtas sa atin, ang nagpapabanal sa atin. Galing tayo sa Kanya. Siya ang ating buhay, ang buhay na walang hanggan. Kaya naman pasasalamat ang ating sukli, pagpupuri sa Kanya.
Ang banal na misa ay pasasalamat, pinakamataas sa uri ng pananalangin at pagpupuri sa ating Diyos at Panginoon sa Jesus, ang salita ng buhay. Sa Jesus ang tinapay ng buhay. Sa Jesus ang buhay na buhay sa ating kapwa-tao na ating nakakausap, nakakasalamuha, nakikita at napapakinggan at nadarama. Kaya halina, mga kapatid, patuloy tayong matuto sa ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na guro, ang nagturo sa atin kung paano ang maging tunay na tao at anak ng Diyos. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, ihingi ng kapatawaran ng mga ito. Sabay-sabay tayong malakas. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Sabay-sabay nating papurihan ng Diyos sa pag-awit ng Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya ng mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki na ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ng hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon niya. "Huwag sana kayong magalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo ay aawitin. Sumabay po tayo sa pag-awit. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan.
dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ikaw tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nabatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tugting lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y bininyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kaniya. Kayo mga hentil na dating patay, dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumahin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa ating mga children, youth, and adult, sa mga physically present, at ang ating kasama sa ating FB Live. As usual, kapag ako po ay nakikita ng may mga nakatayo na napakarami naman ng upuan, ay ako po ay uncomfortable. Kaya sa mga nasa huli po, ang dami pong upuan dito sa unahan. Punta po kayo dito, makiki-assist naman. Hopefully, may assign na natin ang ating mga alternates na mag-usher sa kanila. Wala kasi nag-a-usher. Oo. Dito po kayo, marami pong upuan. Dito, ang gaganda ng ating upuan. Mahaba po itong pagninilay, kaya kayo aking pinauupo. Sige po, you're most welcome po dito sa parokya. Sige, please. Ang dami-daming upuan. Katakot-takot ang ating mga upuan. Gusto ko pong kayo ay komportable sa parokyang ito at home. Hindi binabanas at hindi matagal ang tayo sapagkat may upuan. Salamat po. Sige po, wag po kayong mahihiya. Sige, yung mga nasa huli, please. Okay. Thank you.
Ang huling linggo po ng Hulyo ay tinatawag na Field Mission Sunday. Inaalala, sinusuportahan, pinagdadasal ang mga Pilipinong nagbimisyon sa ibang lugar, going out. Tayo, dumating ang pananampalataya sa atin sa pamamagitan ng mga misyonero. And it's about time tayo naman ang magmisyon, ang tinanggap natin ibinabahagi. Pinalakas, pinagaling, pinahusay, binayayaan, tumanggap. Ito ay ibinabahagi sa iba. At ang linggo malapit sa kapiyastahan ni San Joaquin at Santa Ana, idineklara rin po na World Day of Grandparents and Elderly. Kahapon po, July 26, kapistahan ni San Joaquin at si Santa Ana, mga lolo't lola ng ating Panginoong Jesucristo at mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Tayo po ay nagkaroon ng selebrasyong katakot-takot kahapon. Kaya palakpakan po natin ang ating pong mga lolo at lola, mga matatanda, senior citizens. At akala ko po'y talagang napakamakabuluhan, sa umaga kargado, talagang may talk pa, embracing old age at the service of the church. Sa Tagalog, pagtanda, biyaya at saya. Ano ang mga senyales na nakikita kapag tumanda? Ano ang bagong misyon? Ano ang saya dulot nito at papaano makakapaglingkod kahit lolo't lola na matanda at pasasalamat. At nagbisa pagkatapos, humiliya, katapos ay mesa, kompetisyong katakot-takot. At nakakatuwa po sa kompetisyon kasi may brain and beauty pageant. At simple ang tanong, ano ang napulot mo, natutunan mo sa talk ni Mother Julie at sa humiliya ni Father. At mga sagot ay parang hindi ko sinabi yun Oo, parang hindi yun sinabi ni Mother Julie Hindi ko alam kung nakinig. Ikalawa, kung napakinggan, pag tumatanda kasi, nagiging bingi. Kaya ako po'y nagdududa kung ito pong ating pagninilay ay maiintindihan niyo. I hope hindi po kayo bingi. By the way, let me check first. Ako po ba ay napapakinggan niyo? Malinaw po ba? Hello? Kasi nung isang araw po, pagkatapos ng misa ng linggo, may nag-invite sa aking kumain. Father, ako po talaga dapat ay tataas ang kamay. Father, yung lahat ng inyong binasa dun sa CBCP letter on gambling, online gambling, wala po akong naintindihan. Ay sana po ako'y tataas Sabi ko, sayang naman. Dapat tumaas ang iyong kamay. Hello? Hi? Kaya po ako'y nagsa-sound check. Ako po ba ay nauunawaan niyo't napapakinggan? Pamaya pagkatapos ng misa, itatanong ko kung ano ang homilya. Sabi ko naman sa sarili ko, baka naman hindi bingi. Hindi naman siguro may problema. Ayan, sound system. Baka masyadong aligaga, contestant Oo, kinakabahan na.
hindi na naunawaan ang session. By the way, salamat sa mga taga-Natata. Sila po ang back-to-back champion. Palakpakan po natin. Sila ngayon ang nagse-serve. Bawat linggo, iba't iba po ang flavor ng ating mga kanta at pagtugtog sapagkat mga taga-barangay ay involved sa ating parokya. Magandang kanta, masamang kanta, maglahok, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Tayo na may paggagalitan ng ating Diyos ay Ama na minamahal tayo. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Oo. Kaya, ako'y gandang-ganda na sa pastoral letter ng CBCP at habang-haba pang binasa din hindi nyo pala naman naintindihan. Father, hindi ho namin naintindihan. Ay siya, isa-summarize ko lang po ng napakaikli. Lalo tigit sa mga matatanda at lolo't lolat hindi nakakaunawa sa online gambling. Garni lang ho ang sinasabi. Kung mayroong pong salot ng lipunan ngayong panahong ito, online gambling. Sapagat ang tinitira po hindi lang matatanda, kabataan maging bata. Bakit? Sapagat accessible po ito sa cellphone. Pwede ka na magsugal basta't may smartphones ka. At kaakit-akit ang advertisement. 24/7. Pwede kang maglaro kahit nasa CR ka, kahit nasa kama ka na, akala mo tinong-tinaw, lakaw. Nagsusugal na yan. Magaling pa nung panahong una, quote-unquote, kung ikukumpara, kahit papaano, di nating sinasabing tama at maganda. Kapag ka ikaw ay nagsugal, pupunta ka doon face-to-face, pag naubusan ka na, tapos. Ay ngayon, up to sawa. Pwede ka pang mangutang. At yun ang matindi. Yan ang mga nakausap ko, Father, tama ho talaga yung pong bao naman. Ang CBCP, pastoral letter ba naman? Pinag-aralan yan. May mga nagbibigay ng talk at input sa kanila, database. Ay talaga. May mga kausap akong ibang kapatid, Father, talagang matindi. Aba, imagine nyo yung nagtatrabaho sa akin ay nag-a-advance na ng pera at siya daw ay nagpapatanim ngayong panahong ito doon sa norte. Sabi ko, yung bagyo, nagpapatanim. Sabi ko, nasisiraan na rin ang ulo. Ay hindi na yan iba sa mga addict substance sa awitin. This oras ng gabi nagwawalis at sa kisame may boses na naririnig. Abay, wawala na sa huwisyo at sa utak. Father, tunay po, yung kakilala ko, dahil ngayon sa mga scatter na yan, hindi ko nakialam kung anong scat. Larong yan ng online gambling games. Yung isa ko, ordinaryong mamamayan, tatrabaho, may asawa at pamilya. Nako, katakot-takot ho ang utang. Ano ho ang ginawa? Kumuha ho ng shotgun. Diniha, bang! Patay! Sabi ko, ba? May shotgun yun. Amen. Salot
ng lipunan, maraming salot. Pero ang buwawasak sa moral and social issues ngayong panahon ngayon, agamat marami pa, ay itong online gambling. Naunawaan niyo na po, hello, hi. Kaya sabi natin, mga magulang, kumustahin niyo ang inyong mga anak, mga apo. Si darling niyo, ang asawa niya. Baka'y tinong-tino at parang tugang-tuga at behave na behave, tahimik. Nako, marami na palang utang. Okay, tapos na po yan. Tapos na. Okay, yun na po yung summary nun. At pumunta naman po tayo sa atin pong Ebanghelyo at mga pagbasa ngayon, ang salita ng buhay. 3 bagay po ang gusto kong bigyan ng tuon sa atin po mga pagbasa ngayon para madaling matandaan. 3K. Ano? Biruan namin kahapon dito mga nakaraang araw. No? Oo. Gusto mong sumaya ang lolo't lola, ang mga senyor? Bigyan mo ng pira. Kapag ka daw yan ay sakitin, kapag ka daw yan ay masama ang pakiramdam, masakit ang ulo, at tama rin ako, walang pira yan. Just try it. Lalakas yan. At kung gusto mong humaba ang buhay, kaya meron nung isang nagsabi sa akin, Padaro nga ho, ganyan nga ho eh. Hindi ka ho, dapat sa Jesus dapat ang ligaya ng buhay. Sabi ko, oo nga eh, dapat nga eh. Oo. Hindi ang pira, sa Jesus dapat. Hello. Hi. Sa Jesus ang buhay na walang hanggan. Ang salita ng buhay, ang tinapay ng buhay, ang daan katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Sa Jesus. Magandang paalaala sa mga lolo at lola. Hindi magmumukhang pira, mukhang Jesus. Amen? Palakpakan natin ang mga lolo at lola. Oo. Siya. Ito yung 3K ng panalangin. 3K ng panalangin. Kausap, katiwala, at kaloob. Panalangin. Since ito pong ating ebanghelyo at basically ang ating mga pagbasa, una, kausap. Ang panalangin ay pakikipag-ugnayan, hindi lamang pakiusap. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At sa unang pagbasa, nakipag-usap si Abraham sa Diyos, hindi takot, kundi may tiwala sa Diyos. Si Abraham ay hindi nagdasal ng palihim o mahina. Siya ay nakipagdialogo sa Diyos, matapang, matapat, at may tiwala. Ganito rin ang gusto ni Jesus sa atin. Sa ating panalangin, tayo ay mga anak ng Ama, anak ng Diyos. Hindi dapat tayo takot, lumalayo sa Kanya, kundi lumalapit at nakikipag-ugnayan. Kaya magdasal, pakikipagdialogo, pakikinig, pakikipag-usap sa ating Ama na itinuturing niya tayong anak. Maging sino man tayo, di man tayo karapat-dapat. Unang K ng panalangin, kausap. Ikalawang,
katiwala. Panalangin ng may tiyaga at tiwala sa Ebanghelyo, humingi kayo at kay bibigyan, kumato kayo at kay pagbubuksan. Nak, sige, tinutugon mo ako nang ako'y tumawag sa iyo, sabi sa ating salmo. Ang Diyos ay hindi manhid sa ating panalangin. Gaya ng salmista, ang ating pagtawag ay dinirinig niya. Kaya kailangan ng pananampalataya at pagtsatsaga, gaya ng taong kumakatok ng paulit-ulit. Ang pinto'y bubuksan sa mga kumakatok, makasusumpong ang humahanap, bibigyan ang mga humihingi. Huwag matakot sa ating Diyos. Siya ay ating butihing Ama. Kaya katiwala, Cain. At ang ikatlong Cain ng panalangin, kaloob. Ang Diyos ay higit pang mapagbigay kaysa sa ating hinihingi. Magbibigay ng Espiritu ang inyong Ama sa langit. Diba? Ang ganda-ganda. Kayo, mga ama, okay? Bibigyan nyo ba ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan nyo ba kung siya ng alakdan kung humihingi ng itlog? At kung kayo na masasama, makasalanan, marupok, maraming pagmamalabis at pagkukulang, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ay gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Pinakamabuti, pinakabanal. Kaya naman, oo nga, pinatawad na niya tayo sa ating mga kasalanan. Sabi sa ikalawang pagbasa, hindi lang material na biyaya ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinigay niya ang Espiritu Santo at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito ang pinakamahalagang kaloob. Inaangkin tayo ng ating Diyos, tayo ay ginagawang Kanya muli. Ang tunay na regalo ng Diyos ay hindi lamang sagot sa problema. Ito'y walang iba kundi ang bagong buhay. Buhay na walang hanggan, bagong puso at bagong pag-asa. Kaya halina, mga kapatid, sa ating pananalangin na ang tema ng ating Ebanghelyong iyon ay ito, huwag nating kalilimutan ang 3K na ito. Una, kausap, panalangin ay pakikipag-ugnayan, kaibiganin natin ang Diyos. Siya ang pinakatunay at totoong kaibigan. Wala nang iba. Katiwala, ang panalangin ay pagtitiwala, may tiyaga, sapagkat makakaasa tayo sa ating Diyos na butihin. Ang panalangin ay may kaloob. Ang Diyos ibinibigay ang ating hinihingi ng mas mainang pa, siksik, liglig, umaapaw pa, sapagat ang ating Diyos ay Diyos na maraming sorpresa. Pinakamainam ang ibinibigay sa atin niya. Kaya sa ating pagdarasal ng panalangin itinuro ni Jesus, Our Father, Ama namin. Kung siya ay butihing Ama at banal, siya ang ating Ama. Hindi mo lang siya Ama, akin din siyang Ama at Ama ng iba. At kung Ama mo siya, Ama ko siya, at Ama rin ng iba, ay magkakaano tayo? Ay di tayo magkakapatid.
Magkakapatid tayo sa iisang Ama, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya wag po nating kalilimutan pag tayo'y mananalangin. Bagamat may mga personal tayong kailangan, wag nating kalilimutan ng iba. At wag po nating iisipin na tayo lamang ang mahal ng Diyos. Mahal niya rin yung iba. Sapagkat ako ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos na minamahal. Tayo ay mga anak ng Diyos. Magkakapatid tayo. And let us help one another. Nawang ating panalangin ay maging tugon ng Diyos para sa ibang nananalangin din. Ang ating panalangin na tinugon ay maging tugon ng Diyos sa mga pangangailangan ng mas mga nangangailangan sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang lahat ay magsitayo. Ipapahayag natin ang ating pinananampalatayanan. Sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako Sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga makasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng pananalig sa walang sawang pag-ibig ng Diyos, idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan nating lahat. Ang ating itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito, sa pangunguna ng banal na Papa, Leon ika-14 ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madama nawa sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sino mang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamo nawa sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na matamo, ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa ating lahat na binigyan ng Diyos ng pagkakataong makaniig, siya sa sakramento ng banal na Eucharistia, upang ang gawang panalangin at pag-asa sa kabutihang loob ng Diyos ay manaig nawa sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Inaalala natin ang mga nagpamisa sa araw na ito, mga may birthdays at anniversaries ngayon, mga naka-flash sa ating LED, mga taong pinangakuan natin ang panalangin. Di natin kinakalimutan ng mga ESPD Wico natin, elderly, sick, PWD, PWS, and the poor, the dying, ang dami-daming naghihingalo. The departed ones, mga nauna na sa atin, the widows, the inmates, mga nasa
preso, the grandparents, the orphans, and the OFWs. At ang lahat ng mga maraming pinagdadaanan, ang dami-daming kalamidad na dumaan at dumadaan. Baha, bagyo, lindol, sunog, gera. Hindi lang sa ibang bansa, maging sa ating bansa, sa ating parokya, mga evacuees natin na nasa Wawa High School at ang nasa Maria Paz Elementary School at ang iba't iba pang mga nawala ng bahay, buhay at ikabubuhay. Ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa sa buhay. At ang lahat ng mga nagmamagandang loob na tumulong para sila ay maiahon. Hinigin natin ang lahat ng ito sa tulong at panalangin din ng Mahal na Birhen, Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panginoong Diyos, Ama ni Jesucristo at Ama rin namin, huwag pansinin ang aming pagiging di karapat-dapat, kundi ang katapatan ng aming pagmamahal. Ipagkaloob mo sa amin ang kailangan naming mga biyaya, sampo ng kakayahan naming magdasal at magsumamo sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumahin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mo naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay naman kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang-kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian, alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit ang aming pinatutungkulan sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Reyna ng lahat ng mga banal, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, takbuhan ng mga makasalanan. Kaysa ni San Jose na kanyang kalasinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga minamahal na mga anak ng Diyos, magkakapatid tayo. Kaya naman, sama-sama nating awitin ngayon ang panalangin sa Jesus mismo ang nagturo. Hiniling namin na makabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa anumang kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Sabihin mo sa iyong katabi, sana si Jesus ang ligaya ng buhay mo. Sana si Jesus ang ligaya ng buhay mo. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo ang nagturo sa atin na tayo ay may Ama na mapagmahal, mabuti. Ang kordero ng Diyos, ang salita ng buhay, ang tinapay ng buhay, at buhay na buhay sa ating kapwa-tao. Mapapalad tayong inatatanggap sa Kanya sa banal na piging na ito. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga naniniwala kay Jesus na kaibigan niya na nasa estado ng grasya at nagnanais tumanggap sa Kanya sa banal na komunyon, katawan ni Kristo. Amen. Gawara kayo na po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po, sumandali ang lahat. Dahil po ngayon ay Grandparents and Elderly Day, World Day para sa kanila. Bagamat atin na pong nai-celebrate ito kahapon ng katakot-takot. Masaya, maligaya, talaga namang gusto po nating bigyan ng tribute, song, dance ang atin po mga elderly grandparents. Ang tawag natin dito sa ating parokya ESP Diwigo. Kaya po ating pong tinatawagan ang ating pong the best of the best gurus na ating mga kabataan. Palakpakan po natin sila. At ito pong awiting ito ay pinagsama-sama, pero ang pinupunto lamang po lalo tigit sa mga elderly at saka sa mga lolo't lola ay papasalamat po kami sa inyong mga sakripisyo, pagmamahal, kagandahang loob. Salamat po sa inyong kabutihan. May God bless you. At patawad sa mga kapalpakan at kasalanan. Okay? Yun po. At bago po sila magsimula, tingnan nyo po kung sila yung the best of the best. Ning, spread out. Spread out. Kainin nyo ang lugar. Spread out. Ito pong mga batang itong kaya the best of the best, sila po yung mga nagtuturo sa mga barangay nating the best of the best. Tingnan po natin kung tunay, okay? Pero bago po sila sumayam, gusto ko pong samantalahin ang pagpapasalamat sa lahat po ng gumalaw, nag-isip, tumulong in so many ways, morally, spiritually, financially, para po may sakatuparan ang atin pong isang buwang pinaghahandaang araw ng mga lolo't lola na atin pong ginawa ito kahapon. Okay? Palakpakan po natin ang ating mga children, youth, and adult, mga organizations, mga barangays po natin, ang atin pong mga invited guest. Ang gagaling po, may ginto dito sa ating parokya, sa Bumbanawa Boom. Mga nagcha-champion sila sa mga judges, food committees, sa SEGAP, na pinamumunuan ni Brother Topitz at Sister Lucy. Palakpakan po natin sila. At ang core group, ang finance, ang PPC, at ang atin pong BPC, lahat ng mga gumalaw po dito. Thank you very much. Sa mga lolo't lola, elderly, para po sa inyo ito. Maraming salamat, o poong mahal, sa kabutihan, awat pagmamahal. Purihin natin ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa kabutihan, walang katupas-kupas. Kapit-bisig tayo sa ating paglalakbay, sa tulong ng Reyna ng mga banal. Maligayang bati sa inyo na natitipon dito. Huwag mangamba, huwag mabalisa, may pag-asa sa tuwid na manalig ka sa Kanya at
inyong harapan. Atid namin ay kapayapaan mula sa Diyos Ama. Kay Jesus na anak niya, kasama ng Espiritu Santo, gabay namin sa pagparito, liwanag sa madilim. Nakahapon ngayon at bukas, Lord, salamat. Kahit kami makasalanan, kami iyong minamahal, Lord, salamat. Kahit kami sa lawahan, awat habagay nakakamtan, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ang kapalpakan ng isa'y kapalpakan ng lahat. We're one body, the church, Jesus has said. Pagbati namin sa inyo, awit ng aming puso, mula sa Queen of All Saints Parish Balelem. Halina at magmalasakit sa kapwa maliliit, naliligaw at napapag-iwanan lang. Simbahan ay nagsisilbing pangalawang. Palakpakan po natin sila. Thank you. Wow. Grabe, ano? Dito po sa parokyang ito, pinipick up lang natin po ang treasure hunting tayo. Baka kayo po ay may mga anak na mahuhusay, magagaling, sabihin nyo lang sa akin. Baka ho mayroong mahusay kumain ng apoy, manulay sa alambre, talent. Ang daming dancers, singers na nananalo dito sa atin. Asian na at kakatuwa. Share them with joy. Para sa Diyos at sa bayan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang bawat isa, mga kabataan, bata at matatanda, mga elderly at mga grandparents. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan, laging mapagmahal at mahabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap na natin si Jesus. Masaya naman natin siyang makita at mahalin sa iba. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Have a blessed Sunday po. Ingat po kayo.